Chabit muna tayo, oh. Ito po yung kaninang umagang pagsasampa ng kaso, alas 10 ng umaga nung nangyari ho ito. Pagsasampa ng kaso kay Manong Chabit Singson ho, mga kababayan. Pakinggan natin maigi. Biruin nyo ho, dekada-dekada ang tumakbo. Wala pong makagalaw dito kay Chabit Singson. Ngayon ho, yan, may matapang na Ilocano na naghabla po dito kay Chabit Singson. Oh. Ano, attorney, isang question lang. Anong pakiramdam mo ngayong umaga? Maligaya. Finally. Palagay ko po, maraming Pilipino, milyon-milyon magiging maligaya ngayong umaga. Tama ho ba ako? Ito yung kauna-unahan, no? Ito yung kauna-unahan na pwede na pumasok doon. Sir Mark, bakit hindi mapauwi si Saldico? Parang pagtatago na ginagawa ni Saldico eh. Ano? Biruin nyo ho, pati po si Congressman Martin Romualdez. Binitawan niya yung kanyang posisyon bilang House Speaker. No? Dahil po ang sabi niya ganun eh. Hindi ko mapauwi si Saldico eh, no? Ako ang isa sa laging sumisigaw na umuwi si Saldico at ipaliwanag lahat 'yan. Oh. At may mga ini-issue na walang mga basihan kay Martin Romualdez, kaya ang ginawa niya din po sige, may issue kayo sa akin. May delikadesa ako. Iiwanan ko 'tong posisyon na ito. Yun po 'yan. Thank you. Ng justisya para sa probinsya ng Ilocos. Hinihingi namin na mabilanggo si Chabit maski matanda na po siya. Ako, hinihiling po namin na mabilanggo si Chabit habang buhay daw. Siya ang sumira sa aming bayan sa probinsya naming Ilocos. Saka yung paggamit, ng maling paggamit daw doon sa pondo ng tobacco tax. Ma'am, lalo na nung panahon ni Duterte, magkasabwat po sila. Ayan, magkasabwat ho sila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya pala, umiiyak si Pulong. Saglit lang. Ipasok ko lang ho itong kay Pulong, mga bossing. Umiiyak si Pulong, ipinagtatanggol si Chabit. Oh. So this is what they called the new normal in government daw ho. Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte reacts after plunder and grab complaint were filed against billionaire and former Ilocos Sur Governor Luis Chabit Singson before the office of the Ombudsman on Monday. Kasi madadamay pala yung tatay niya. Sabi, magkasabwat sila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. This is getting ridiculous. Has freedom of speech already disappeared in this country? Nako, hindi. Oy, Pulong, loko-loko ka. No? Kaya naman nag-iingay iyang si Chabit kasi nakikita niya na iniimbestigahan na siya, na inaalam na yung kilusan niya. Oh, kaya nag-umpisa ng magsigaw-sigaw yan at magpa-interview yang si Chabit Singson. Hindi yung nauna, yung pagsigaw niya na bumaba si Presidente Marcos, hindi nauna yun. Nauna, yung ibinalita ng Billionaire News na iniimbestigahan na, pati yung mga kaanak niya. Dahil nga, yung mga proyekto, parang sila-sila lang ang nakakaano ng proyekto sa Ilocos. Ganon. Pulong, ikaw naman, oh. Tapos, ang ibabala nila, yung freedom of speech daw, ho. Dahil nagsisigaw si Chabit sa mga rally. Sabi ni Dutdut Pintura, freedom of is the most abused word. Pulong, lagi po sila yan. Freedom of speech, lagyan ng kasino dyan para sila rin ang magkatalo-talo, sabi ni Edison Olivera. Nako, magugustuhan ni Chabit Singson yan, ha? So, garalo ito, di ba, si Chabit? Ngayon, now, anyone who dares to speak against the Supreme Court ba yan? Administration, ano yun? Against the government. No? Anyone who dares to speak against the administration gets charged. No? So this is what they call the new normal in government. Hindi ho, wag kayong maniniwala kay Yotman. Ikaw naman, Virgie Badiola No? Wag ho kayong maniniwala dyan.
nauna pong imbestigahan si Chavit Singson, kaya po nagngangaw-ngaw, kaya po nag-iingay si Chavit Singson na pababain ang presidente. Kasi nga, di ba, nung nakita natin, may 3 buwan na ang makalipas, nagtatampo si Chavit kasi hindi daw siya pinapansin na ni Bongbong Marcos. Siguro humihingi ng tulong sa Pangulo. Di ba? Siguro humihingi ng tulong sa Pangulo. Uy, iniimbestigahan ako ng mga tulungan mo naman ako. Siguro ang sabi ng Pangulo, hindi pwede Kailangan mong harapin yan tignan mo nga si Kibuloy. Ipinagtayo pa ako ng entablado nung kami ay nangangampanya. Pero wala. Hindi ko tinulungan. Di ba? Ganon din sa'yo, Chavit. Kaya nag-iingay si Chavit. Balikan natin to. Ngayon lang po kami nagkaroon ng pagkakataon na idulog itong mga kaso ito kasi alam namin si Presidente Bongbong Marcos ay siyang may gusto na lahat ng masasamang tao ay mabigyan ng. Biruin niyo yan. Ngayon po naglalabasan. Nagkakaroon ng lakas ng loob dahil alam nila na ang gobyerno ay patas ngayon. Hindi kagaya nung kay dating Pangulong Duterte, yung kay ano pangalan niyan? Kay Buloyski. Di ba binasura lahat yung mga kaso niya nung panahon? So ang nakikita nila, kung panahon ni Duterte nila ipapasa to, tapos sinasabi ni Madam na si Duterte ay kasapakat ni Chavit Singson, tingin nyo, saan pupunta yung kaso na yan? Malamang sa alamang mga kababayan, basura din yan. Pero ngayon may tiwala ang mamamayang Pilipino sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sapat na parusa at si Chavit dapat lang mabilanggo ng habang buhay. Maraming salamat po. Ngayon, para fair naman kay Chavit Singson, pakinggan natin si Boss Chavit. May paliwanag siya dyan, Ay nako, yung walang katapusan po na, kumbaga, pagdadivert daw ng issue. Another paninir. Paninira lang daw another paninira. Tingin ko hindi naman magsasampa ng kaso yung mga yan. Ano po, kung wala silang sapat o matibay na ebidensya. Ganun kasi yung mga lawyer, mga boss. Ang mga lawyer hindi basta-basta kukuha ng trabaho yan. Inaalam muna nila lahat, Ito bang kliyente ko, ganito, ganyan, Ito bang kliyente ko, may sapat na ebidensya para doon sa ikakaso namin. Kasi kapag kulang-kulang lahat yan, mga bossing, basura lang din po ang mapupuntahan yan. Game. Ilan na kayong patuloy na nangungumbinsi na tama ang pagnanakaw? Sabi ni Delphin Santiago. Sino nangungumbinsi yung tama ang pagnanakaw? Sino? Meron ba? Wala naman yata.